bagong drama na naman, etong si Bato de la Rosa. Ang sabi ni Bato de la Rosa, at payo daw mga kababayan ni Senator Bato de la Rosa sa lahat ng mga kababayan po nating Pilipino, na kung kayo daw po ay boboto ng politiko, mapasenador man daw po, o kaya congressman mga kababayan, pilitin nyo daw po na may pagmamahal. May pagmamahal daw po sa ating bansa na katulad daw po ng ipinakita ni Duterte sa ating bansa mga kababayan. Yan po yung sinasabi sa inyo ni Bato de la Rosa. So pakinggan muna natin etong drama mga kababayan ni Bato de la Rosa bago tayo pumunta sa matinding banat ni Congressman Abante dito po kay Bato de la Rosa sa Quadcom. Ano po? So ngayon, eto mga kababayan, i-play muna natin. Yung pagmamahal na pinakita ni Pangulong Duterte sa ating bansa, yan dapat ang magiging standard natin, lahat ng Pilipino, na paano magmahal sa bayan, yung ginawa ni Pangulong Duterte ng pagmamahal sa ating bansa. Yung power ng taong bayan, lalabas lang yan doon sa eleksyon. Ngayon, magkakaroon na naman tayo ng eleksyon, siguruhin ninyo na yung pinipili ninyo magiging... Eto mga kababayan, na tanong lang naman, si Duterte ba may pagmamahal sa bansang Pilipinas? Nung sinubukan niya mga kababayan minsang magsalita na pwedeng gawin ng China na probinsya ang bansang Pilipinas, sa tingin nyo doon sa point na yon, minahal ni Duterte yung Pilipinas na handa niyang ipamigay sa iba at alipinin ng iba at sakupin ng iba mga kababayan para lang masunod yung gusto po nila? Sa tingin nyo mga kababayan, matatawag na pagmamahal yan sa ating bansa? At habang kinukurakutan ng pera ang taong bayan mga kababayan at hindi maipaliwanag ng kanyang anak, matatawag mong pagmamahal sa bansang Pilipinas yan na yung mamamayan naghihirap na nga, kinukurakutan pa ng pera at kapag ka tinatanong ng taong bayan, hindi naman maipaliwanag. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Yung membro ng House, yung representative niyo sa House at saka yung representative niyo dito sa Senado ay nagmamahal sa bayan. Hindi yung nagmamahal sa sariling bulsa, hindi nagmamahal sa sariling kapakanan, sariling interest, kundi ang minamahal talaga dapat yung buong bansang Pilipinas. Kung kayo magtanong paano magmahal sa bayan, well, wala akong mapakita sa inyong concrete example kung paano magmahal sa bayan. Yung pagmamahal na pinakita ni Pangulong Duterte sa ating bansa, yan dapat ang magiging standard natin, lahat ng Pilipino, na iba kasi magmahal si Duterte mga kababayan sa bansang Pilipinas. Yung pagmamahal kasi ni Duterte mga kababayan, ang tingin nila yung pagmamahal nitong si Digong ay itumba ng itumba yung mga mamamayan na namumuhay dito po sa bansang Pilipinas na nagtiwala po sa kanya. Yung kasi mga kababayan siguro, yung definition ng pagmamahal kay Senator Bato de la Rosa at yung di umano pangangamal ng pera ng taong bayan ng anak nitong si Digong, yung siguro at hindi maipaliwanag, yung siguro mga kababayan, ang tingin ni Bato de la Rosa na pagmamahal ni Duterte sa sambayan ng Pilipino. Dahil mga kababayan, kung titingnan po natin, kung talagang mahal nila ang bansang Pilipinas, kung talagang mahal nila ang Pilipinas mga kababayan, dapat sila ang numero 1 na nagsasalita at pinakamaingay tuwing iwawater cannon ng mga dayuhan yung ating mga kasunduluhan dyan po sa West Philippine Sea. At dapat mga kababayan, sila ang numero 1 na nagtatanggol sa mga kababayan nating Pilipino at nagtatanggol sa mga teritoryo po natin kung talagang mahal po nila. Pero mga kababayan, hindi po natin matatawag na pagmamahal na kapag ka-teritoryo na ang pinag-uusapan, tahimik po ang mga Duterte. At kapag kaaliyado nila yung nililitis mga kababayan at nahaharap sa mga matitinding aligasyon, napakaiingay nila at ipinagtatanggol nila. Hindi po pagmamahal yan sa sambayan ng Pilipino, lalo na kapag ang ape ay taong bayan, kapwa natin Pilipino. Hindi po matatawag na pagmamahal yan. Kaya sa darating na eleksyon sa 25, maging matalino kayo mga kababayan kasi lahat ng drama, gagawin po ng mga ito, makuha lang yung simpatsya ninyo. Makuha lang po yung boto ninyo. Kaya nga kung pipili kayo ng kandidato, pilitin ninyo palagi na pro-Pilipinas at hindi po pro-China. At pilitin nyo na pro-mamamayang Pilipino at hindi pro-kaaliyado nila. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Paano magmahal sa bayan, yung ginawa ni Pangulong Duterte, pagmamahal sa ating bansa, yan ang ating tularan. At
kung ang ating mga pinipili ng mga senador, pinipili ng... Alam nyo, ito si Senator Bato, pwede ko tong iboto mga kababayan kung ito'y haharap sa Quadcom. Kung ito ay magkakaroon ng lakas ng loob na humarap sa Quadcom ngayon. Iboboto ko yan mga kababayan. Humarap lang sa Quadcom yan at ipaliwanag niya lahat ng mga nangyaring pataya nung panahon ng Duterte administration. Ipaliwanag niya doon. Sabihin niya yung totoo. Kung sino ba talaga ang nag-utos ng mga patayan na yan nung panahon ng Duterte drug war mga kababayan. At kapag ka nagawa niyo yan, iboboto ko siya mga kababayan sa darating na 2025. Pero hanggat wala siyang balls mga kababayan para harapin yung mga patawag ng Quadcom sa kanya, yung mga inaaligasyon sa kanya at puro media lang yung ginagamit po niya, dapat hindi po ibinoboto yan. Bakit mga kababayan? Kasi ang kalaban nila dito, mamamayang Pilipino, yung mga pamilya na mga kababayang Pilipino po natin na naperwisyo nung kanilang war on drugs. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ang mga kongresista ay malayo sa standard na ganon, ay siguro tayo na rin ang masisisi niyan kung bakit natin pinili. Ganon lang po, Admar, at sino kasama mo dyan? Jade. Ha? Si Jade po. Jade, Senator. Admar at Jay. Ganun lang dapat. Ganun lang masasabi ko sa ating mga kababayan. Hindi po bias ako porque malapit ako kay Pangulong Duterte. Hindi daw siya bias. Hindi daw siya bias mga kababayan. Hindi daw porket malapit siya kay Duterte, gano'n na daw. Hindi daw siya bias mga kababayan. Eto, tanong ko lang. Ano sa palagay ninyo, bias ba si Bato de la Rosa? Press 1 kung oo, press 2 kung hindi. Sa mga naging hearing niya mga kababayan, naging bias ba si Bato de la Rosa? Press 1 kung oo, press 2 kung hindi. Duterte, pero nakita man ng buong sambayan ng Pilipino kung paano siya magmahal ng ating bansa, up to the point na kahit na sabi nga niya I can rot in Tagalogin na lang natin, no? I can rot in ano bang English impierno? I can rot in hell. As long as my people, English lang ng impyerno, hindi mo pa alam. People live in paradise. Ganun dapat ang standard ng isang napipiliin nating mga politiko. Dapat ganun para i-priority yung kapakanan at kinabukasan ng ating bayan. Yung pagmamahal na pinakita ni Pangulong Duterte sa... Yan yung sabi mga kababayan ni Bato de la Rosa. Kung susundin natin yung kanyang standard sa pagpili ng mga politiko na pwede nating iboto sa darating na Mayo, mga kababayan, I think hindi si Bato de la Rosa yon. At hindi yung mga kaalyado niya katulad din na Bongo, mga kababayan, katulad nitong sina Aimee Marcos at katulad nitong mga kasamahan pa niya. I think hindi sila yan. Kasi nga hindi pwede sa kanila yung standard na sinasabi nitong si Bato de la Rosa kasi hindi nila mahal ang sambayan ng Pilipino. Ang mahal lang nila yung mga kaalyado po nila. At nakita natin yan mga kababayan nung pinag-usapan yung issue ng KOJC na kung saan mismong taong bayan po, mismong taong bayan at yung mga kababayang Pilipino po natin ang nagrereklamo laban dito kay Kibuloc. Pero ano ang ginawa nila mga kababayan? Hindi nila pinakikinggan yung mga kababayang Pilipino po natin at ang tingin pa nila, nag-iinarte lamang yung mga di umano nagrereklamo na minaltrato at binastos mga kababayan nitong si Kibuloc. Kaya nga kung titingnan po natin, hindi para sa kanila yung standard na sinasabi ni Bato de la Rosa. Kaya pagdating ng Mayo, asahan nyo na mga kababayan na dapat hindi na manalo ang mga ito. Kasi kawawa ang mamamayang Pilipino kapag nanalo ulit ang mga ito. Buhay na naman yung mga pro-China